Noong una kong marinig ang iyak mula sa lumang bahay ni Lola, akala ko'y hangin lang. Pero nang marinig ko ulit, mas malinaw, mas malalim, parang hinagpis ng isang nilalang na hindi na tao, alam kong may mali. Sabi nila, sa bawat pamilya may tinatagong sikreto. Pero ang sa amin halimaw ang laman ng kasaysayan. Ako si Elena. Lumaki akong salat sa buhay, sa isang maliit na baryo na parang kinalimutan na ng panahon. Wala akong magulang, parehong namatay sa isang sunog nang ako'y 7 taong gulang pa lang. Si Lola Crispina ang kumukop sa akin. Tahimik siya, halos di nagsasalita, pero siya lang ang meron ako. Luma na ang bahay niya, gawa sa kahoy at bato, may amoy na lumat mapanghi na hindi nawawala kahit anong linis mo pa. Sabi ng mga taga-baryo, doon daw nagsimula ang sumpa. Hindi ko pinapansin ang mga tsismis noon. Akala ko, pawang kwentong baryo lang. Mga kwento ng matatanda para takutin ang mga bata. Hanggang sa isang gabi, nakita ko si Lola na may kausap sa dilim. Wala akong nakita kundi aninong parang gumagapang sa likod bahay. Nakatayo lang si Lola, parang wala sa sarili, habang paulit-ulit na binubulong ang salitang, "Huwag kang lalabas, hindi pa oras." Mula noon, hindi na ako mapakali. May kung anong bumabagabag sa akin tuwing gabi. May tunog ng kaluskos mula sa kisam. May amoy na parang nasusunog na buhok. At may mga matang mapula na sa paningin ko'y dumudungaw mula sa bintana ng silid ni Lola. Pero tuwing sinasabi ko to sa kanya, tatahimik lang siya at sasabihin, "Huwag kang matakot, apo. Hindi ka niya gagalawin basta't sumunod ka lang." Dumalas ang pagbisita ng mga uwak sa bakuran. Isang gabi, nakita namin ng kaibigan kong si Remy ang isa sa mga manok namin, wala nang laman ang loob, pero buo ang balat, parang sinupsop mula sa loob. Natatawa pa si Remy noon, sinabing baka hayop lang ang may gawa. Pero nang makita naming may bakas ng paa sa putik, malalalim, mahahaba, at may kuko, hindi na siya tumawa. Si Remy ang tanging kakampi ko. Siya lang ang naniniwala sa akin. Sa tuwing natatakot ako, inaakay niya ako palayo. Nagbibiro pa siya minsan, kung aswang yan, ihahampas ko ng walis tingting sa mukha niya. Pero kahit siya, kinabahan na rin nang minsang marinig naming kumakalmot sa ilalim ng bahay. Hindi hayop ang tunog. Parang kamay. Parang taong galit na galit at gustong makawala. Isang araw, may dumating na estranghero sa baryo, isang matandang lalaki na may takip ang isang mata. Dumiretso siya sa bahay namin, hawak ang isang lumang Biblia at buntot pagi. Hindi man lang siya nagpakilala. Sa halip, sinabi niya agad, "Matagal na akong naghanap sa inyo." Akala ko'y patay na ang nilalang na yon. Pero buhay pa pala siya at ikaw, batang babae, ikaw ang susi. Hindi ko maintindihan. Nagtalo sila ni Lola. Matagal. Mabilis. Malalim ang Tagalog. Ang huling narinig ko bago ko sila iwan ay ang sigaw ni Lola, "Hindi mo siya pwedeng kunin. Hindi mo alam kung anong ginawa ko para mapanatili siyang buhay." Kinagabihan, wala ang matandang lalaki. Pero may iniwan siyang sulat sa ilalim ng pintuan. Nakasulat sa dugo, "Pag sumikat ang 7 buwan, lilitaw ang tunay niyang anyo." Lalong nagulo ang isip ko. Hindi ko alam kung sino ang mas dapat kong katakutan, ang matandang lalaki o si Lola. Pero isang bagay ang malinaw, may nililihim siya. Isang lihim na pilit niyang iniiwasan na mabunyad. Sa mga tingin niyang palihim, sa mga paglalakbay niya tuwing gabi,
sa silid sa itaas ng bahay na palaging nakalock, doon yata nagsisimula ang lahat. Minsang nawala si Lola ng 2 araw. Hinanap ko siya sa buong baryo. Wala. Wala ring makapagsabi kung saan siya nagpunta. Pagbalik niya, duguan ang laylayan ng saya niya, nanginginig ang mga kamay. Pero humiti siya sakin. Isang ngiting hindi ko makalimutan, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa lungkot. Para bang gusto niya akong yakapin, pero may pumipigil sa kanya. Hindi na siya nagsalita ng kahit ano noong gabing yon. Pero naramdaman ko, may isang bagay na malapit nang mangyari. Nang sumunod na gabi, habang tulog si Remey sa sala at ako'y papunta na sa kwarto, may narinig akong malalim na buntong hininga mula sa silid ni Lola. At isang boses. Hindi boses niya. Malalim. Parang 2 tinig sa iisang bibig. Sumilip ako sa butas ng pinto. At doon, nakita ko ang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Si Lola ay hindi na si Lola. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot, ang anyo niya, o ang katotohanang matagal ko na pala siyang hindi tunay na kilala. Kaya ko to ikinukwento ngayon, hindi para takutin ka, kundi para magbabala. Dahil ang bahay na iniwan niya sakin ay buhay pa. At ang nilalang na iniingatan niya ng matagal, hindi na nakakulong. Simula noong nakita ko ang tunay na anyo ni Lola, hindi na ako mapakali. Parang lahat ng ingay sa paligid, yung kaluskos ng dahon, kalampag ng bubong, at pagaspas ng mga uwak, lahat yon may kahulugan na sa akin. Para akong may mga matang hindi akin. Lahat ng kilos ng mga tao sa paligid ko, napapansin ko. Lahat ng tahimik na bulungan, parang sigaw sa tenga ko. Pero higit sa lahat, parang may gumising sa loob ko. Isang parte ng pagkatao kong matagal ng tulog o baka itinatago lang ni Lola sa akin. Noong bata pa ako, tuwing tatanungin ko siya kung nasaan ang mga magulang ko, palagi niyang sagot, nasa payapa na sila. Akala ko, simpleng sagot lang yon ng isang matandang ayaw lang akong saktan. Pero ngayon, alam kong may mas malalim na dahilan. Nagsimula akong magtanong-tanong sa mga matatanda sa baryo. Tahimik silang lahat. Parang may pader sa pagitan naming lahat. Si Aling Deli, ang matandang hilot, nakatingin lang sa akin ng matagal bago siya bumulong. Anak ka ng apoy at gabi. Hindi ka dapat nandito. Hindi ko na siya natanong pa. Bigla siyang tumalikod at nagsara ng pinto. Doon ko rin unti-unting naramdaman ang paglayo ng mga tao sa paligid ko. Si Remey na lang ang natirang kampante sa tabi ko, pero ramdam ko rin kahit siya, may pag-aalinlangan na rin. Hindi ko siya masisisi. Ako man, kung ako ang kaibigan ko, baka matagal na akong lumayo. Isang gabi, habang binubuklat ko ang lumang bowl ni Lola sa silong, may nakita akong kahon. Balot ito sa puting tela at may sulat na nakaukit, huwag bubuksan hanggat hindi pa handa. Pero binuksan ko pa rin. Doon ko nakita ang isang mutya, maliit, kulay bughaw, at tila buhay. Umiinit ito sa palad ko. Kasama ng mutya ang isang lumang larawan, si Lola, mas bata pa, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Sa likod ng litrato, may sulat, anak natin ang magdadala ng liwanag o dilim. Noong gabing iyon, may dumating. Nasa likod bahay ako, hawak ang mutya, nang biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid. Lumingon ako, at sa gitna ng aninong gumagalaw sa ilalim ng mga punong kahoy, lumitaw ang isang nilalang. Mukha siyang matanda, pero hindi tao. Ang balat niya ay parang balete, ang buhok ay puting-puti,
at ang mga mata ay walang itim. Nagsalita siya nang hindi gumagalaw ang bibig. Ikaw ang ina po ng dalawa, ng tagapangalaga, at ng sinumpa. Dumadaloy sa dugo mo ang parehong liwanag at kadiliman. Natigilan ako. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Lumapit siya. Sa bawat hakbang, lumalalim ang lupa. Ang nilalang na inilagay sa silong ng bahay niyo, siya ang nagdala ng kamalasan sa inyong angkan. Ngunit hindi siya ang tunay na panganib. May isang mas makapangyarihan, mas matagal nang nagkukubli. At ngayon, unti-unti na siyang bumabalik. Tinanong ko siya kung sino siya. Ang sagot niya, ako si Diwata Aluna. Tagapangalaga ng mutya ng buhangin at tubig. Ako ang tinawag noong unang pumasok ang kadiliman sa mundo ninyo. Itinuro niya ang mutyang hawak ko. Yan ang huling proteksyon ng angkan mo. Pero hindi sapat kung hindi mo tanggapin kung sino ka. Ayoko. Hindi ko gusto ang takot, ang sakit, ang misteryo. Gusto ko lang ng normal na buhay. Pero parang huli na ang lahat. Hindi mo kailangang lumaban ngayon, dagdag niya, pero kailangang mamili ka kung mananatili kang bulag o magbubukas ng mata kahit masakit. Bigla siyang naglaho. Walang tunog. Walang ihip ng hangin. Pero naiwan sa akin ang isang piraso ng balat ng punong kahoy. Sa likod nito, may nakaukit na salitang hindi ko maunawaan. Pero nararamdaman ko ang bigat. Kinabukasan, sinabi ko kay Remy ang lahat. Hindi siya nagsalita agad. Tinignan lang niya ako ng matagal bago siya huminga ng malalim. Kung totoo lahat ng yan, anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pero hindi rin ako pinatulog ng sumunod na gabi. Sa panaginip ko, naroon ang lalaki sa lumang litrato. Tinititigan niya ako, habang sa likuran niya, may nilalang na may mahabang lieg at pulang mata, nakaamba, handang umatake. Pagmulat ko ng mata, pawis na pawis ako. Pero ang mas nakakatakot, hawak ko pa rin sa kamay ko ang mutya. At sa ilalim ng palad ko may marka na. Bilog, may hugis bituin sa gitna. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Pero isa lang ang malinaw, hindi ko na maiiwasan ang kapalaran kong matagal nang inihanda para sa akin. At sa pagdating ng susunod na gabi, may lalabas muli mula sa lumang bahay. At baka, hindi ko na ito makontrol. Pagkatapos ng gabing iyon, pakiramdam ko'y hindi na ako si Elena. Parang may humiwa sa pagkatao ko at iniwang bukas ang sugat. Isang bahagi ko ang gusto lang muling bumalik sa simpleng buhay, magluto ng sinangag tuwing umaga, magtanim ng kamote sa likod bahay, tumawa kasama si Remy. Pero ang isang bahagi ko, gising na at palaging naghihintay sa pagdilim. Simula nang lumitaw ang marka sa palad ko, hindi na nawala ang pakiramdam na may nakamasid sa akin. Kahit anong gawin kong pagtakip, nandun pa rin ang bakas, parang paso, parang paalala ng isang sumpang hindi ko hinihingi. Nagsimula ring magbago ang paligid. Sa gabi, may mga itim na ibon na hindi ko kilala, malalaking uwak na hindi marunong lumipad kundi gumagapang sa bubong. May kaluskos sa ilalim ng bahay na hindi naaabot ng flashlight. At minsan, may amoy ng nabubulok na karne kahit wala namang pagkain sa paligid. Isang gabi, nadatnan ko ang pinto ng lumang silid ni Lola na nakabukas at sa loob, may mga kalmot sa dingding. 5 kuko, malalim, sariwa pa ang balat ng kahoy. Ayokong maniwala. Ayokong tanggapin na bahagi ako ng ganitong mundo. Pero bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang katotohanang hindi ko matatakasan.
Si Remay lang ang karamay ko, pero kahit siya, napapansin kong nagiging tahimik na rin. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa balkonahe, tinanong niya ako, kung totoo ang galing sa iyo ang mutya, ibig sabihin, matagal nang may itinatago sa iyo si Lola, di ba? Tumango lang ako. Hindi ko kayang sagutin ng buo. Sa puso ko, naroon pa rin ang sakit, ang katotohanang ang nagpalaki sa akin. Ang minahal kong parang tunay na ina, ay may nililihim sa akin mula pa noong pagkabata. Hindi mo siya galit? Tanong ni Remay. Tahimik akong tumingin sa langit. Hindi ko alam. Pero ang mas masakit, baka simula't simula pa lang, alam na niyang hindi ko mapipili ang buhay na gusto ko. Napayuko si Remay. Kung ako yan, baka matagal ko nang tinakbuhan lahat. Hindi ko siya masisi. Ni minsan, hindi ko siya hiningan ng tulong, pero nanatili siya. Sa gitna ng dilim at kabaliwan, siya lang ang tila matino. Pero alam kong hindi ko siya madadamay pa. Kinabukasan, habang sinusuri ko ang paligid ng bahay, napansin kong wala ang isa sa mga alagang pusa ni Lola. Hinanap ko ito sa paligid, hanggang sa makita ko sa likod bahay ang isang bagay na tumigil sa paghinga ko. Ang pusa nakabitin sa sanga ng puno. Wala ng mata. Bungi ang bibig. At sa katawan nito, nakaukit ang isang simbolo katulad ng marka sa palad ko. Nang gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Habang nakahiga ako't nakatingin sa kisame, may naramdaman akong malamig na hangin. Nung una, akala ko hangin lang mula sa bintana. Pero nang mapansin kong sarado ang lahat ng bintana, doon ko naisip may pumasok. Bumangon ako. Dala ang mutya, lumabas ako ng silid. Tahimik ang buong bahay, pero may aninong gumapang sa gilid ng dingding. Mabilis. Malalim. Parang usok na may buhay. Sinundan ko ito hanggang silong, kung saan naroon pa rin ang bowl na pinagkunan ko ng mutya. Nang biglang bumukas ang bowl ng mag-isa. Isang malamig na hangin ang kumawala mula sa loob. At kasabay nito, isang tinig pamilyar, basag, puno ng hinagpis. Elena, bakit mo ako pinalaya? Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung takot ba iyon o awa. Pero bago pa ako makasagot, biglang may humatak sa akin mula sa likod. Isang kamay, mabilis, mainit, matigas. Napapikit ako sa takot, pero nang dumilat ako, nasa labas na ako ng bahay. Sa harap ko, si Diwata Aluna. Napalapit na siya. At hindi siya nag-iisa. Inangat niya ang kamay niya at ipinakita sa akin ang isa pang mutya, kulay itim. Ito ang mutya ng anino. Dapat tong manatiling nakakulong. Pero ngayon, may gustong palayain siya. Itinuro niya ang bahay namin. Ang silong ay kulungan. Ang palad mo, susi. Pero hindi lang ikaw ang may dugong tagapagmana, may isa pa. Isa pa, tanong ko, nanginginig. Tumango si Aluna. Hindi mo siya kilala. Pero siya ang anak ng gabi. At sa susunod na buwan, kapag pinagsama ang dalawang mutya, magigising ang nilalang na mas matanda pa sa baryo nyo. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang, ang takot sa nilalang na paparating, o ang kirot ng katotohanang may mga bagay sa sarili kong pagkatao na hindi ko pa rin kilala. Sa loob-loob ko, gusto kong lumaban. Gusto kong iligtas ang sarili ko, ang baryo, si Remay, pero hindi ko alam kung sapat ako. Paano kung mali ang desisyon ko? Paano kung, sa huli, ako mismo ang maging dahilan ng kapahamakan? Tahimik si Aluna habang tinitingnan ako.
Parang naririnig niya ang lahat ng tanong sa isip ko. Ang lakas ay hindi sa kapangyarihan ng gagaling. Nasa puso ng pumipili ng tama, kahit masakit, kahit mag-isa. At bago siya tuluyang maglaho, iniabot niya sa akin ang itim na mutya. Bantayan mo to, Elena. Dahil darating ang oras ikaw lang ang pipili kung alin ang dapat mabuhay, liwanag o dilim. At sa gitna ng gabing tahimik, biglang humalakhak ang isang tinig mula sa loob ng bahay. Mataas, malalim, at hindi na tao. Simula nang iniwan sa akin ni Diwata Aluna ang itim na mutya, araw-araw ko nang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi na ako makatulog ng maayos. Sa bawat pagdilat ng mata ko sa umaga, pakiramdam ko'y may nagmamasid. Hindi lang basta presensya, kundi galit. Galit na matagal nang nakakulong, at ngayoy unti-unting lumalabas sa bawat sulok ng lumang bahay. Si Remy, kahit takot na rin, nananatili pa rin kasama ko. Hindi na siya kasing daldal tulad noon. Tahimik na lang siyang nakaupo tuwing gabi, hawak ang walis tingting at krus na kahoy na siya pa mismo ang gumawa mula sa puno ng santol sa may ilog. Hindi man niya sabihin, ramdam kong gusto niya akong tulungan, pero hindi na niya alam kung paano. Ano nang gagawin natin kung bumalik talaga yon? Tanong niya minsang gabi, habang nasa labas kamit nagbabantay. Hindi ko alam, sagot ko, sabay titig sa itim na mutyang nakasabit sa kwintas ko. Pero kailangan nating harapin. Hindi na natin pwedeng takasan. Napalingon kami pareho nang marinig namin ang sigaw mula sa kabilang baryo. Isang sigaw na babae, matinis, puno ng takot. Tumakbo kami papunta roon, at nadatnan ang mga tao sa paligid ng bahay ni Mang Lucio, ang albularyong kilala sa lugar. Nakita namin ang katawan niya, nakaayos sa papag, pero ang mata ay wala na. Parang may humigop sa kaluluwa niya. At sa dingding ng bahay niya, may marka parehong-pareho sa nakita ko sa pusa. Isa na naman, bulong ni Remay. Hindi kami nagtagal doon. Bumalik kami sa bahay at agad nagsimula ng paghahanda. Sa tulong ng ilang orasyon na iniwan ni Aluna, sinubukan naming gumawa ng bilog ng asin sa paligid ng bahay. Sa bawat sulok, nagsabit kami ng dahon ng laurel at mutya ng bawang. Sa gitna ng silid, inilagay ko ang parehong bughaw at itim na mutya sa altar na gawa sa lumang mesa ni Lola. Sa ilalim ng mesa, may basong may tubig at apoy na kandila, balansing liwanag at anino, sabi ni Aluna. Pero kahit anong paghahanda, hindi nawawala ang kaba. Bakit kaya ako? Tanong ko kay Remy habang nililinis ang lumang krus ni Lola. Bakit hindi si Lola, o ang magulang ko? Bakit ako ang kailangang harapin to? Tahimik siya sa una, pero maya-maya ay nagsalita rin. Baka dahil ikaw lang ang may tapang na tanungin kung anong totoo. Lahat kasi tayo, sanay nang tumanggap ng kwento kahit hindi natin nauunawaan. Pero ikaw, Elena, hindi ka tumigil. At siguro ikaw talaga ang hinihintay ng mutya. Gusto kong maniwala. Pero sa totoo lang, hindi ko pa rin makita ang sarili ko bilang bayani. Hanggang ngayon, nagtatampo pa rin ako sa mundo, sa magulang kong iniwan ako, sa lola kong nagsinungaling, sa katahimikan ng baryo tuwing may masama. Minsan, naiisip kong mas madali pa sigurong sumuko. Pero tuwing naiisip ko si Remy, at ang mga batang walang muwang sa baryo, bumabalik ang apoy sa dibdib ko. Hindi ako lalaban para lang mabuhay. Lalaban ako para may matira. Isang gabi bago ang inaasahang pagdating ng ika-7 buwan, dumilim ang buong baryo ng sabay-sabay.
walang kuryente, walang buwan, at kahit ang bituin, parang nawala sa langit. Ang hangin ay mabigat, parang may dalang abo. Sa malayo, may tunog ng tambol, mabagal, paulit-ulit, parang ritual. Pumasok kami ni Remy sa loob ng bahay, binuksan ang kandila sa altar, at inikot ang mutya ng liwanag at anino. Nang biglang may lumipad na anino sa labas ng bintana, isang nilalang na hindi namin maaninag ng buo. Mabilis, malaki, at tila naghahanap ng butas na mapapasukan. Bumagsak ang isang bintana. Sumabog ang salamin. Tumakbo si Remy para takpan ng kahoy, habang ako'y hinawakan ng mutya. Biglang uminit ito, sobrang init, parang may apoy sa loob. At sa isip ko, may narinig akong boses. Malapit na akong bumalik, hindi ko alam kung guni-guni lang iyon o totoo. Pero paglingon ko kay Remy, namumutla siya, at may bakas ng luha sa gilid ng mata niya. Hindi ko alam kung makakaya natin to, sabi niya, halos bulong. Lumapit ako sa kanya at pinisil ang kamay niya. Basta't magkasama tayo, kahit anong mangyari lalaban tayo. Pero kahit sa mismong salitang binitiwan ko, alam kong may pag-aalinlangan pa rin sa puso ko. Paano kung tama siya? Paano kung hindi nga namin kaya? Habang nakaupo kami sa gitna ng bahay, tahimik, ang paligid ay tila humihinga. Ang mga anino sa sulok gumagalaw na parang buhay. Ang mga sulo sa labas, isa-isa nang namamatay. Sa kisame may patak ng dugo. Isa. Dalawa. Tatlo. At nang tumingala ako, doon ko nakita isang mata. Pula. Malalim. Nakadungaw mula sa butas ng kisam. Napaatras ako, natapilok, at napahawak sa altar. Si Remy, agad akong hinila palayo. Pero ang mutya, umiilaw na ng sobra, parang may itinataboy, o may hinahanda. Bago pa naming malaman kung ano ang lalabas mula sa kisame, biglang tumigil ang lahat ng tunog. Walang hangin. Walang ingay. Walang galaw. Isang katahimikang mas malakas pa sa sigaw. At doon ko naisip, hindi na kami naghihintay. Narito na siya. Akala ko, kilala ko si Remy. Simula pagkabata, siya na ang palaging nasa tabi ko, kapag umiiyak ako dahil kinaasar ako sa eskwela, kapag gutom kami at naghahati ng isang pirasong tinapay, kapag gabi at takot akong matulog mag-isa. Si Remy ang kanlungan ko, ang katuwang ko sa dilim. Pero nang gabing iyon, habang pareho kaming nakaupo sa gilid ng altar, hawak ang mutya't nag-aabang kung kailan muling gagalaw ang mga anino sa kisam, may napansin ako. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, hindi pa. Kundi dahil sa kakaibang naramdaman ko mula sa kanya. Naninginig ang kamay niya. Normal lang sana sa takot, pero hindi yon ang ikinabahala ko. Kasi habang naninginig ang kamay niya, unti-unti ring nagbabago ang itsura niya. Hindi malaki. Maliit lang. Pero sapat para makita ko ang marka sa pulso niya. Katulad ng sa akin. Bilog. May bituin sa gitna. Pero mas madilim, parang sunog. Remy, mahina kong tawag. Saan mo nakuha yang marka? Hindi siya sumagot. Nakayuko lang siya, parang nagdadasal. Nang muli kong tanungin, nilingon niya ako, pero hindi na yon ang mga mata ng kaibigang kilala ko. Pula. Makinis. Parang walang kaluluwa. Tumayo ako agad. Napaatras. Hinawakan ko ang mutya, pero hindi ito umiilaw.
Tahimik lang ito sa palad ko, parang natutulog. Parang takot din hindi ako kalaban, Elena, sabi ni Remy. Boses niya pa rin, pero may halo, parang may kasamang isa pang boses, mas malalim, mas mabigat. Ano ka? Tanong ko, halos hindi lumalabas ang boses ko. Simula pa ba to? Tumayo rin siya, mabagal. Hindi lumalapit. Hindi ko sinadyang itago sa'yo. Akala ko, kaya ko. Akala ko, kung mananatili akong nasa tabi mo, hindi ko mararamdaman to. Yung bagay na nasa loob ko. Parang binagsakan ako ng mundo. Hindi ko alam kung mas matimbang ang galit o ang sakit. Kaibigan ko siya. Tanging kasama ko sa laban na to, tiwala ko sa kanya buo. Pero ngayon, parang siya pa mismo ang tuluyang sumira sa mundong pinanghahawakan ko. Dugo mo ba talaga yon? Isa ka rin ba sa kanila? Nanginginig ang boses ko. Kasama ka ba sa nagkukubli sa dilim? Umiling siya, mariin. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang nasa dugo ko. Pero hindi ko ito pinili. Katulad mo may iniwang mansa sa akin ang nakaraan. Tahimik ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako. Pero sa puso ko, isang tanong ang paulit-ulit, paano kung hindi lang ako ang susi? Paano kung dalawa kaming sinadya ng tadhana, isang liwanag, isang anino pero parehong tagapagbukas ng pinto? Sa kalagitnaan ng gulong yon, biglang lumamig ang paligid. Umiikot ang hangin sa loob ng bahay, at ang mga kandila sa altar isa-isang namatay. Ang mutya sa palad ko, biglang uminit, pero hindi bughaw ang liwanag na inilalabas nito. Maitim. Mapula. At sa loob ng apoy na yon, may lumabas na tinig, pinagtagpo kayo hindi para labanan ang dilim. Pinagtagpo kayo upang isilang ito. Lumuhod si Remy, hawak ang ulo. Ako na may napasigaw, hawak ang mutya, pilit itong pinipigil. Hindi yan totoo, sigaw ko. Hindi ako parte ng kadiliman. Hindi siya. Pero ang apoy sa altar, lumalaki. At sa gitna ng usok, nakita namin ang isang anino, mas malaki kaysa kahit anong nakita ko. May mukha itong walang balat. Bibig na laging nakangiti, pero walang ngipin. Sa likod nito, may pakpak na parang pinunit na tela. At sa bawat hakbang nitong lumapit, nanginginig ang sahig, at naglalaglagan ang alahas at salamin sa paligid. Araw ng pagpapalaya, sabi ng tinig. Ang tagapagmana ng liwanag at anino ay narito na. Tumingin ako kay Remy. Tulo ang luha niya, pero hindi siya kumikibo. Para siyang nawalan ng sarili. At sa loob ng katahimikan, biglang dumilim ang lahat. Hindi lang bahay, pati paligid. Pati sarili ko. Wala akong makita. Wala akong marinig. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na kamay sa balikat ko. Elena, sabi ng isang pamilyar na tinig. Paglingon ko, si Lola. Ngunit hindi ang matanda kong kilala. Bata siya. Siguro nasa edad 20. Maganda. Mapanatag ang mukha. At sa likod niya may liwanag. Pero ang mas nakapagtataka, may hawak siyang espada. Hindi ng bakal, kundi gawa sa liwanag mismo. Hindi ikaw ang hinirang para pumili. Pero ikaw ang may kakayahang tumanggi. At kung pipiliin mong lumaban, ako'y nasa tabi mo. Gusto kong umiyak. Gusto kong yakapin siya. Pero unti-unti siyang naglaho. Kasabay ng pagbabalik ng liwanag. Pagdilat ko, wala na ang halimaw. Wala na rin si Remy.
Ang altar, wasak. Ang mutya, basag. At sa ilalim ng mesa, may sulat-sulat kamay ni Remy. Kung may halimaw man sa loob ko, pipiliin kong mamatay kasama niya kaysa iwan kang mag-isa. Pumikit ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Sa lahat ng pwedeng mawala sa laban, siya pa ang nauna. Pero wala pa ang wakas. At kung totoo nga ang lahat ng sinabi ng mga anino, mas malapit na ang simula kaysa dulo. Buong gabi akong hindi nakatulog. Sa gitna ng katahimikan ng lumang bahay, ang tanging naiwan sa akin ay ang basag na mutya, ang sulat ni Remy, at ang bigat ng katotohanang ako na lang ang natitirang humaharap sa isang kalabang hindi ko pa rin ganap na nauunawaan. Wala na si Remy. Hindi ko alam kung buhay pa siya o tuluyan ng kinuha ng dilim na nasa loob niya. Pero ang sigurado ko, sinubukan niyang ipaglaban ang sarili niya at ako. Ngayon, ako na lang. Isang oras bago sumikat ang araw, nagsimulang gumalaw ang lupa. Akala ko noong una ay guni-guni lang. Pero naramdaman ko sa talampakan ko, ang unti-unting paggapang ng lamig, parang may umuusbong mula sa ilalim ng lupa. Lumabas ako sa bakuran, bitbit ang natirang piraso ng bughaw na mutya at ang krus ni Lola. Sa silong ng bahay, bumuka ang sahig. Wala ng trapdoor. Wala ng kahoy. Ang mismong lupa ay bumuka, at mula roon, isang nilalang ang dahan-dahang umahon. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nag-alboroto. Tahimik lang ito, pero ang presensya niya ay parang bumabalot sa buong baryo. Kulay abo ang balat niya, mahahaba ang kuko, at sa gitna ng kanyang dibdib, may pulang ilaw na parang pusong kumikislap. Tumitig siya sa akin. Hindi siya nagsalita, pero narinig ko ang tinig sa utak ko. Ako ang liwanag ng kadiliman. Ikaw ang pangako ng liwanag. Kapag pinagsama tayo, babalik ang tunay na anyo ng mundo. Hinawakan ko ang mutya. Hindi na ito umiilaw. Tahimik. Parang namatay. Pero hindi ko ito binitawan. Hindi ako para sa iyo, sagot ko, kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ako magiging susi ng pagbalik mo. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na parang tumagos sa lahat ng ugat ko. Nahulog ako sa lupa, nanginginig, halos mawalan ng malay. Pero sa gitna ng sakit, may isang init na dumaan sa likod ko, isang kamay. Paglingon ko, nandoon si Lola. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya matanda. Ang anyo niya ngayon, parang kaluluwa na may liwanag. Apo, sabi niya, ang dugo sa iyo ay dugo ko rin. Pero hindi ito sumpa. Isa itong pagpili. Tumayo ako. Pinilit ko ang sarili kong lumapit sa halimaw. Bawat hakbang ay parang may bigat ng buong mundo sa katawan ko. Pero sa isip ko, paulit-ulit kong sinasabi, hindi ako takot. Hindi ako takot. Hindi ako takot. Nang nasa harap ko na siya, itinaas niya ang kamay niya. Tumigil ang hangin. Pumusyaw ang langit. Parang wala ng mundo kundi kaming dalawa. Ibinagsak niya ang kamay niya sa lupa, at mula roon, sumirit ang itim na apoy. Tumakbo ito papunta sa akin, mabilis, parang kidlat. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Pero nang halos tamaan na ako, may biglang sumalad. Si Remy. Sugatan. Madugo. Halos di makalakad. Pero naroon siya. Nakatayo sa harap ko, hinaharang ang itim na apoy gamit ang isang bagay na kumikislap. Ang itim na mutya.
Hindi pa tapos ang kwento ko, sabi niya, hinal na hinal. Kung ako ang magiging anino, gusto ko sa liwanag pa rin ako mamatay. Nagliwanag ang buong paligid. Nagbago ang anyo ng mutya sa kamay niya, mula itim, naging pilak. At sa sandaling iyon, parang bumuka ang langit. Isang liwanag ang bumaba mula sa taas. Nabulag kami. Ang halimaw, sumigaw, hindi sa galit, kundi sa sakit. At bigla, naramdaman ko ang mutya sa kamay ko, umiilaw na ulit. Mainit. Buhay. Tiningnan ko si Remy. Nanghihina siya. Nakaluhod. Pero minisyan niya ako. Tapusin mo na, sabi niya. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Tumayo ako. Tumakbo ako papunta sa nilalang. Bitbit ang dalawang mutya sa magkabilang kamay. Nang malapit na ako, tumingala siya, ang mata niya, puno ng galit, ng uhaw, ng kasakiman. Pero hindi ako tumigil. Ibinagsak ko ang dalawang mutya sa puso niyang kumikislap. At sa mismong sandaling yon, sumabog ang liwanag. Isang sigaw. Isang alingawngaw ng pighati. Naramdaman kong parang sinagip ang buong paligid. Ang lupa, tumigil sa pagyanig. Ang hangin, bumalik. Ang liwanag ng araw, dahan-dahang sumilip sa mga ulap. Pagdilat ko, nakaupo na ako sa lupa. Wala na ang halimaw. Wala na si Lola. Pero si Remay, nasa gilid siya ng altar. Nakapikit. Tahimik. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Remy. Dahan-dahan siyang dumilat. Mahina ang boses niya. Buhay ka pa, sabi niya, may ngiti. Sapat na yon. Umiiyak ako. Hindi ko na napigilan. Hindi mo na ako iiwan, ha? Huminga siya ng malalim. Hanggat may ilaw sa puso mo, Elena, hindi ako mawawala. At sa gitna ng pagsikat ng araw, habang unti-unting nagiging abo ang dalawang mutya, at ang liwanag ay bumabalik sa baryo, isang bagay lang ang natitira, isang kwento ng dalawang nilalang na parehong minarkahan ng dilim, pero pinili pa ring lumaban para sa liwanag. At minsan, yun lang ang kailangan. Isang pagpili. Isang puso. Isang pag-ibig na mas matapang kaysa takot. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala ang halimaw, mula nang pumutok ang liwanag sa puso ng lupa at tuluyang lamunin ang kadilimang matagal nang nakakubli sa lumang bahay ni Lola. Pero hanggang ngayon, dama ko pa rin ang mga yapak ng takot, ng pagod, at ng lungkot sa dibdib ko. Tahimik na ang baryo. Wala nang aninong gumagapang sa paligid. Wala nang kaluskos sa kisam. Wala nang sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Bumalik na ang liwanag, pero hindi ibig sabihin, nakalimot na kami. Si Remy, hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin. Hindi pa siya ganap na malakas, pero buhay siya. At sa bawat paggising niya, tinititigan niya lang ako, sa ngiti. Hindi kami madalas mag-usap ngayon. Hindi dahil sa tampo o takot, kundi dahil may mga sugat na hindi agad tinatapalan ng salita, kundi ng katahimikan, presensya, at pagkakaalam na pareho kaming hindi sumuko. Inilibing namin ang natitirang alaalang pisikal ni Lola sa ilalim ng punong santol sa likod bahay. Doon siya palaging nakaupo tuwing hapon, habang nakatitig sa langit. Walang bangkay. Walang kabaong. Isang simpleng kahon lang na may laman ng kanyang lumang panyo, isang krus, at ang huling sulat niya sa akin na natagpuan ko sa loob ng altar.
Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinili mong lumaban. Hindi ako perpekto. Sa pagtatago ko ng katotohanan, iniisip kong maililigtas kita sa sakit. Pero ang hindi ko naisip, sa pagtatago ko ng dilim, tinakpan ko rin ang liwanag mo. Patawarin mo ako. Mahal kita. At kung dumating ang araw na maligaw ka, balikan mo lang ang puntong pinili mong maging matapang, dahil doon mo makikita kung sino ka talaga. Umiyak ako habang binabasa ko yon. Hindi dahil sa galit, kundi sa pag-unawa. Lahat tayo may tinatago. Lahat tayo may takot. Pero may mga taong mas pinipiling isakripisyo ang sarili para sa kabutihan ng mahal nila. Yon si Lola. Hindi siya perpekto, pero siya ang dahilan kung bakit ako nabuo. Ang bahay. Hindi na kasing dilim ng dati. Binuksan namin ang lahat ng bintana, pinalitan ang mga lumang kurtina, nilinis ang silong, at pinuno ng halaman ang mga bakanteng espasyo. Hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para paalalahanan ang sarili na kahit ang bahay ng anino ay pwedeng maging tahanan muli, basta't may liwanag na handang manatili. May mga gabi pa ring mahirap. Minsan, napapanaginipan ko ang mga mata ng halimaw, ang sigaw sa kisam, ang pakiramdam ng pagiging mag-isa, habang lahat ay tila walang alam o walang pakialam. Pero sa tuwing magigising ako, naroon na si Remy, nakaupo sa gilid ng kama, minsan may dalang tsaa, minsan walang dalang kahit ano kundi tahimik na pakikinig. Nagbago na rin ako. Hindi lang sa panlabas, kundi sa loob. Hindi na ako yung Elena na takot sa madilim na sulok ng bahay. Hindi na ako yung batang nagtatago sa ilalim ng kumot tuwing may kaluskos. Ako na ngayon ang tagapag-ingat ng mutya, ng alaala ng liwanag, ng kasaysayang dapat maalala, at ng pangakong hindi na hahayaang bumalik ang dilim na yon. Nalaman ko na rin ang buong kwento ng magulang ko. Isinulat ni Lola sa isang lumang kwaderno na naiwan sa aparador. Ang tatay ko, isang tagapag-ingat din ng mutya noong kabataan niya. Ang nanay ko, isa sa mga huling inapo ng mga bantay ng anino. Nagkakilala sila sa gitna ng dalawang panig, at piniling magmahal kahit alam nilang delikado. Nang isilang ako, alam na nilang may posibilidad na pagbanggain ng dugo ang laman ko. Kaya nagtago sila. At kalaunan nawala. Hindi ko alam kung buhay pa sila. Pero hindi na yon ang pinakamahalagang tanong. Dahil ngayon, ang mas mahalaga ay ang pagpiling ipagpatuloy ang paninindigang sinimulan nila, ang manindigan para sa kabutihan, kahit wala kang kasiguraduhan kung mananalo ka. Minsan, tinatanong ako ng mga batang kapitbahay kung totoo raw ba ang mga kwento tungkol sa lumang bahay. Mumingiti lang ako't sinasabi, minsan, ang pinakakatakot na bagay ay ang hindi natin kayang harapin sa sarili natin. At kung magtatanong sila kung ano ang sikreto para mabuhay sa gitna ng dilim, isa lang ang masasabi ko, magmahal ka. Kahit mahirap. Kahit walang kasiguraduhan. Dahil sa huli, ang pagmamahal ang tanging ilaw na hindi kailanman nauubos. Ngayon, tuwing hapon, nauupo na kami ni Remy sa ilalim ng punong santol. Tahimik lang. Minsan nagkakape, minsan nagtatawanan sa walang kwentang bagay. Pero sa pagitan ng katahimikan at liwanag ng dapit hapon, pareho naming alam, hindi pa tapos ang kwento. Pero ngayon, kami na ang nagsusulat nito. At kung darating man ang panibagong dilim sa mga susunod na taon, may isa na namang tahanan na handang tumindig. Hindi dahil walang takot, kundi dahil natutong yakapin ito. Dahil minsan,
Ang pinakamakapangyarihang sandata ay ang pusong pinili pa ring magmahal, kahit nasaktan, kahit iniwan, kahit nasugatan. At sa pinakatahimik na gabi, kung makikinig kang mabuti, maririnig mo ang tinig ng isang matandang babae, bulong sa hangin. Ang tunay na liwanag ay yung hindi mo nakikita sa mata, kundi yung nararamdaman mo sa kaluluwa.